na hapon sa ating lahat. Narito update sa magiging lagay na ating panahon. Nakakaapekto pa rin po yung shear line sa may bahagi ng Southern Luzon area. Yung shear line, ito po yung salubungan na malamig na hangin mula sa hilagang silangan at mainit na hangin mula sa silangan na kung saan nagdudulot o nakakabuo po ito ng mga kapal na kaulapan na ngayon nga po ay nakakaapekto sa Bicol region o sa may Southern Luzon area na magdadala ng malawakan, no? Posible po yung moderate to heavy, pati na rin po yung heavy to intense na mga pag-ulan lalo na po sa may bahagi ng Bicol region, Calabar zone at sa Mimaropa area. Pati po tayo dito sa Metro Manila ay naaapektuhan ng shear line kaya hanggang ngayong gabi po inaasahan natin ang maulap na kalangitan at may mga kalat-kalat po ito na mga pag-ulan. Sa may Eastern at Central Visayas, pati na rin po dito sa may Western Visayas ay inaasahan din po natin na makakaranas pa rin po ng mga light to moderate with at times heavy rains, dala pa rin po ng shear line. At dahil naman sa amihan, itong bahagi ng Cordillera Administrative Region, pati na rin ang Cagayan Valley at Aurora ay makakaranas din po ng maulap na kalangitan na may kasamang mahihinang mga pag-ulan. Epekto nga po yan ng amihan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon o dito sa Ilocos Region and the rest of Central Luzon, generally fair weather condition pero posible pa rin po sila makaranas ng mga isolated o yung pulupulong mahihinang mga pag-ulan o mga pag-ambon, epekto rin ng amihan. Dito naman po sa bahagi ng Mindanao, meron pa rin po tayong intertropical convergence zone pero mababa na po yung axis na to. Dito na lamang po ito sa may southern portion ng Mindanao. May mga dala pa rin po ito mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog lalo na po sa may Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga Peninsula, Sorsogon at sa Davao Occidental. Sa mga areas po na naapektuhan nitong shear line, pati na rin po nitong intertropical convergence zone, ay pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan dahil yung mga pag-ulan na inaasahan natin ay posible po magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. At dahil nga po sa shear line, ngayon po ay meron tayong nilabas na weather advisory na kung saan posible yung heavy to intense o 100 to 200 millimeters of rainfall ang bumagsak o maranasan sa may bahagi po na Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, pati na rin sa Marinduque, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at sa Albay. Kaya patuloy ho tayong mag-ingat po dyan at pag-antabay sa mga update ng Pag-asa at sumunod po tayo sa mga utos po or sa mga kung kailangan po natin na tulong ay may pag-ugnayan po tayo sa ating mga lokal na pamahalaan para matugunan po yung mga pangangailangan natin, lalo na ngayong meron po tayong inaasahan na malakas na bugso ng pag-ulan dala ng shear line. Samantalang dahil naman po din dito sa shear line, may mga moderate to heavy rains din po tayong naasahan sa may bahagi ng Laguna, Batangas, pati na rin po sa Catanduanes, Sorsogon, Masbate, sa may Eastern Visayas, particular na po sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, dito rin po sa may Aklan, Capiz at Antique, may mga moderate to heavy rains din po tayong naasahan ngayong gabi. At sa bahagi po ng Palawan, dala pa rin po ito ng shear line na kung saan kapag po nagtuloy-tuloy yung mga pag-ulan dito, kapag nasa low-lying areas po tayo, ay posible rin tayong makaranas ng mga pagbaha at sa bulubunduking lugar ay posible rin po yung mga pagguho ng lupa. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan at pwede rin ho natin bisitahin yung mga rainfall advisories, heavy rainfall warnings na ini-issue po ng ating mga Regional Services Division at pwede po natin itong ma-access sa ating social media accounts pati na rin po sa ating website. At pagdating naman po ng Lunes ng hapon o bukas ng hapon hanggang Martes po ng hapon, inaasahan natin na itong shear line o yung epekto ng shear line ay medyo bahagyang mababawasan po yung epekto niya. Kaya dito na lamang po sa may Aurora at sa Quezon, yung inaasahan natin na makakaranas na moderate to heavy na mga pag-ulan pagdating po ng Lunes ng hapon hanggang Martes nga po ng hapon, no? So, yung mga kalupaan po natin sa areas po na yan ay saturated na rin po, no? Kaya pinag-iingat pa rin po natin yung ating mga kababayan dyan sa mga posibilidad na mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. At in the coming days po, posible rin na itong shear line ay magpaulan sa may bahagi po na Isabela at Cagayan. Kaya patuloy ho tayong mag-antabay po sa mga update na nilalabas ng Pag-asa. At dahil nga po ngayon ay unang araw ng Disyembre, ito po yung ating forecast o yung tinatayang dami ng bagyo na posible pong pumasok sa ating area of responsibility ngayong buwan.
posible ang 1 hanggang 2 bagyo na pumasok po sa ating area of responsibility, na kung saan, kung makikita po natin dito, ay mataas yung tsansa na maglandfall o tumama po sa kalupaan kapag meron po tayong na-monitor na tropical cyclone o bagyo po na makaapekto sa ating bansa. Kaya kapag meron po tayong binabantayan, maging updated po tayo, maging alerto po tayo kahit na po nasa Christmas season or nasa bakasyon season po tayo, no? Dapat po maging handa pa rin at maging alerto kung sakali na meron po tayong imo-monitor na tropical cyclone o bagyo po sa ating bansa. Pero sa kasalukuyan, wala pa naman po tayong namomonitor na low pressure area o bagyo na posible makaapekto sa ating bansa within the next 3 to 5 days. Para naman sa magiging lagay na ating panahon bukas, dahil pa rin po siya shearline, ang bahagi ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa ay makakaranas pa rin na maghapong makulimlim na panahon na may kasama po itong mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pulo-pulong mga pagkidlat at pagkulog. Samantalang, epekto naman ng amihan ang magdudulot na maghapong maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley, pati na rin sa Aurora at sa Cordillera Administrative Region. Pero sa nalalabing bahagi ng Luzon, sa Ilocos Region and the rest of Central Luzon, ay magiging fair ang ating weather condition po dyan. May mga pag-ulan pero panandalian at may hina lamang at o mga pag-ambon, dala rin po ng amihan. Temperatura natin bukas dito sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 30 degrees Celsius, Baguio City 13 to 23 degrees, Lawag 23 to 31 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, dahil nga maulap pa rin po bukas, sa abot lamang sa 28 degrees ang maximum temperature, at dumako naman po tayo sa may Legazpi City na 25 to 31 degrees ang agwat ng temperatura. Sa may Tagaytay, 20 to 28 degrees ang agwat ng temperatura bukas. Sa mga kababayan naman po natin sa may Puerto Princesa City, pati na rin po sa Kalayaan Islands, aabot sa 26 hanggang 31 degrees ang agwat ng temperatura. Dumako naman po tayo sa Visayas at Mindanao na kung saan improving weather condition po inaasahan natin bukas at magiging maaliwalas na po yung kanilang panahon sa umaga hanggang tanghali, pero pagsapit ng hapon at gabi, posible pa rin po yung mga panandaliang buhos ng pag-ulan, dala po ito ng mga localized thunderstorm. At meron din naman po tayong mga babala o mga thunderstorm advisories na nilalabas po sa ating social media accounts at pinopost na nga rin po natin ito sa ating website.